Please open your Bibles now to Colossians chapter 2, verse 5 to 7. I will be reading from the New International Version. And it says here, "For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." Yung title ng message ni Lord sa atin this evening ay Faith That Pleases God. Faith That Pleases God. So again po, ang atin pong maririnig is more on teaching, less on preaching. Maturuan nawa tayo paano magkaroon ng faith that pleases God. Yung faith po ba na mayroon kayo ngayon, do you think it pleases God? Nalulugod kaya si Lord sa faith na mayroon tayo ngayon? Alam niyo po, yung mga disciples, for sure, nung una, meron naman talaga silang faith kay Lord. After all, hindi nila iiwanan yung kanilang pamilya, trabaho, pinagkikitaan, hanap buhay kung wala silang faith sa Panginoon. The fact na sila ay sumunod kay Lord, iniwanan nila lahat, meron silang faith kay Jesus. Pero nung umpisa po, yung faith nila ay maliit pa lang. They have so little faith na hindi na please si Lord. Hindi natuwa ang Panginoong Jesus sa faith nila nung una. And you can see this in Matthew chapter 8, for example. Ito po yung sitwasyon na sila ay nakasakay sa bangka at nahagupit po sila ng malakas na bagyo. At ang Panginoong Jesus po dito ay nagpapahinga, natutulog po. And then sabi ng mga disciples, ginising nila si Lord. Sabi niya, "Lord, save us. We are going to drown." At ang first response ng Panginoon sa kanila in verse 26, sabi ng Panginoon, "You of little faith, why are you so afraid?" So nagpapakita po ito na ang Panginoong Jesus hindi po siya natuwa. Hindi siya nalugod doon sa kakulangan ng faith ng kanyang mga disciples. But it's understandable kasi lahat tayo dumadaan sa ganito po Nasa umpisa, maliit pa lang ang ating faith. Natatakot tayo, nagdududa tayo. Just like Peter, in Matthew chapter 14, yung sumunod na pangyari, hindi pa rin nag-grow si Peter. Nangyari na ito in Matthew 8. Pero pagdating sa chapter 14, ang situation naman doon, hindi nakasakay si Lord sa bangka. Sila ang pinauna ni Lord at nung madaling araw, hinampas sila ng malakas na hangin at alon at nakakita sila ng anino na naglalakad sa ibabaw ng tubig, pero yun ay ang ating Panginoong Jesus at natakot sila na akala nila multo. Pero nung sinabi ni Lord, "Don't be afraid, it is I." And then sabi ni Peter, "Panginoon, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ako dyan." So sinabihan siya ng Panginoon, "Come." And so bumaba si Peter. Nakapaglakad din po siya sa tubig. So meron siyang faith po, nakapaglakad siya. Pero ang sabi ng verse, when he saw the wind, na napakalakas ng hangin, abay, nanghina siya sa kanyang faith. At siya po'y unti-unti nang lumubog, kaya napasigaw siya, "Lord, save me." Ang sabi niya ganon. And look at the response of the Lord in verse 31. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Pero ang sabi muna ni Lord, nangaral, nanermon muna ang Panginoon. Sabi niya kay Peter, "You of little faith, why did you doubt?" So hindi nalugod si Lord po kapag ang faith natin ay maliit at nagdududa ba sa kakayanan ng ating Panginoon. And so from these experiences, ay napagtanto ng mga disciples ni Lord na maliit pa ang faith, kulang pa ang faith nila. And so they asked the Lord to help them increase their faith. Mabasa natin yan sa Gospel of Luke chapter 17, verse 5 to 6. Ang sabi po dito, "And the apostles said to the Lord Jesus, 'Increase our faith.'" So nag-request na sila kasi alam nilang maliit pa ang kanilang faith. So tayo pong mga Christians, we also have to acknowledge po kung talagang ang faith natin ay little pa lang. So we have to ask the Lord to increase our faith. And then ang sabi ng Panginoong Jesus dito na the Lord said, "If you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you." Now, madalas po nami-misinterpret ang verse na ito na parang iniintindi nilang natin agad na doon na lang sa kasing liit ng buto ng mustasa. Sabi ni Lord, "If you have faith as a mustard seed." But remember, yung mustard seed po, para ito'y magiging kapaki-pakinabang, ay kailangan niyang itanim at tumubo. Di po ba? Kasi ang mustard seed, walang silbi kung manatili siyang seed.
Kailangan siyang itanim and then mabubuhay siya, mag-grow, saka siya mamumunga at pati mga ibon ay makakalilim sa kanya. So nagiging kapakipakinabang. So ang faith po natin, ibig sabihin, pag maliit lang din, manatili siyang seed, ay hindi po siya useful. Hindi siya nakakapagbigay ng kaluguran kay Lord. Kaya kailangan ang seed na ito ay lumago, tumubo, at magbunga ng masagana, tumibay. So, kaya sabi nga ng mga disciples, increase our faith. Kasi ang faith nila at that time ay mustard seed pa lang. And so, kailangan itong mag-grow. So, ang faith na nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon ay yung lumalagong pananampalataya. Kasi pag ang faith natin po ay manatili sa seed, ito yung sinasabi ni James na faith without deeds is dead. Manatiling pagka ang faith natin po ay walang gawa, walang kalakip na gawa, hindi lumago, hindi nagbunga, hindi nakitaan ng ebidensya, patay ang ganong pananampalataya. And so kailangan nating mag-grow, mag-increase sa faith kasi ang sabi ng writer ng Hebrews in chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Ngayon, bilang mga Christian, kailangan po nating matutunan, maintindihan po muna natin na una po, lahat ng mga Christians mayroong faith. Of course, hindi tayo pwedeng maging Christian pag walang faith. At yung faith na ito ay galing ito sa Panginoong Diyos, ipinagkaloob niya sa atin. So lahat po tayo may faith. Look at Romans chapter 12 verse 3. Sabi ni Apostle Paul, for by the grace given me I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance, look at this, in accordance with the faith God has distributed to each of you. So ang verse na ito nagpapakita na ang ating Diyos po ay nagbigay siya ng faith. Bawat isa sa atin, measure of faith according sa New King James Version translation. So meron siyang measure of faith na ipinagkaloob. Kanya-kanyang sukat tayo ng faith na binigay si Lord. Yung iba sa atin, mas mabigat, yung iba mas magaan. Pero one thing is for sure, lahat ng Christians ay pinagkalooban ni Lord ng faith. At yung faith po ay gift ng Holy Spirit. Look at 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. Look at verse 9, to another faith by the same Spirit. So ang faith is a spiritual gift. Pinagkakalob ito ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Kaya lahat ng Christians, meron tayong certain level of faith. Ang tanong na lang, yung faith ba na mayroon tayo ngayon, yung iba matagal na yung faith na yan na nasa atin kasi yung day na ikay naging Christian, meron ka ng faith. And maybe, sa umpisa, I believe na mustard seed pa lang yung faith natin. Ang tanong, yung faith ba na meron ka for after many years, yung iba, brief of period of time pa lang, saglit ka pa lang kasi kababaptize mo pa lang. Ang tanong na lang, yung faith ba na meron tayo, ito ba'y nagpi-please na kay Lord? Nalulugod na ba si Lord? Sa faith na mayroon tayo, mga kapatid, I pray na nawa ay na-glorify si Lord, na please siya sa faith na mayroon tayo ngayon, na nag-increase ang faith natin. But let me ask again, what kind of faith that pleases the Lord? Yan po ang ating sasagutin sa gabi na ito. And here is the answer. Based sa Colossians chapter 2 verse 5 to 7 sa passage natin. The kind of faith that pleases the Lord is solid, strengthened, and stated. Isa-isahin po natin itong i-cover. This is the kind of faith that the Lord pleases. Solid, strengthened, and stated. Anong ibig sabihin nito? Look at our passage again in Colossians 2 verse 5 to 7. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So ano ibig sabihin ng solid faith? Number one, solid faith in Christ means ito po yung una kang sumampalataya kay Lord. At ito'y nangyari through listening the message about Christ. Di po ba? So ito ang steps toward growing faith na nagpi-please kay Lord. Number one, kailangan mo nang meron kang solid faith kay Lord. Yung first encounter mo kay Lord, nung narinig mo yung gospel about Jesus Christ, sumampalataya ka.
na si Jesus ay anak ng Diyos. Ito ang sinasabi sa verse 5 to 6 na ang sabi dito na how firm your faith in Christ is. So yung firm doon, katumbas ng salitang solid. So solid, grabe, firm ang kanilang faith, yung mga believers sa Colossae. Now, meron silang matibay na pananampalataya kay Jesus Christ, that Jesus is the Son of God. He is the Messiah, the Savior of the world. Na yung kanyang sacrifice sa cross, sa Calvary, ay yun ay ang kapatawaran sa kasalanan at lahat ng sasampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Yan yung firm faith, solid faith na tinutukoy. At nangyari ito nung narinig natin when we listen the message about Christ. Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. So, ito yung beginning ng faith natin. Lahat tayo po'y meron dapat tayo nito. Na pag hindi solid ang faith natin, kaya yung iba madali lang magpalit ng faith. Madali silang tumalikod. Yung iba nag-Islam, yung iba bumalik sa dating gawain. Kasi yung faith nila kay Lord, mababaw. Hindi firm. Hindi solid, hindi all out. When we say na solid yung faith mo kay Lord at the beginning pa lang, nung tinawag ka ni Lord, talagang tatalikuran mo lahat para sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng firm yung faith mo, walang pagdududa ba? Okay? Kagaya ng mga disciples po, at first, solid yung faith po nila eh. Tinalikuran nila lahat. Kaya nga in John chapter 6, verse 66, nung marami po doong mga disciples ni Lord na tumalikod sa Panginoon kasi hindi firm ang faith nila. Nalilito kasi sila sa aral ni Lord. Masyadong malalim daw ang pangangaral ng Panginoon na paano mangyari na siya yung kakainin, siya yung bread na kakainin natin. At pag hindi natin siya kinain, hindi ininom yung dugo niya, hindi tayo magkakaroon ng eternal life. Anong klaseng teaching to? So, hindi solid ang faith nila, kaya tinalikuran nila ang Panginoon. Pero nung nagtanong si Lord sa mga disciples, kayo rin ba tatalikuran niyo ako? Tingnan niyo po yung tugon ni Peter, sabi niya, Lord, kanino pa kami pupunta? You have the word of eternal life. You have the word of life. So solid yung faith nila. Sabi niya, Lord, we have left everything. Sabi ni Peter, tinalikuran na namin lahat, Lord ha. Yung hanap buhay namin, wala na kaming babalikan. It means, yung kanila pong faith kay Lord that Jesus is the Son of God, He has the eternal life, solid po yun. Kaya hindi sila tatalikod sa Panginoon. So ito ang ibig sabihin na kailangan magsimula tayo na solid ang faith natin. Marami po sa church na hindi solid ang faith. Kaya nung una na-invite, narinig yung gospel, nagkaroon ng joy sa heart, na Christian na siya, nagpabautismo naman siya, and after that, pagdating ng mga problema sa buhay, pagdating ng mga challenges, ayaw na niya. Ayaw ko na. Tatalikod na ako, ayaw ko na anong klase ba yan? Bakit ganito nangyayari? Dahil nga hindi solid, hindi firm ang faith niya sa Panginoon. And so that does not please God. Hindi yan nakakapagbigay ng honor. And hindi nalulugod si Lord sa ganong klaseng faith. Mababaw na klaseng faith. Yan yung parable ni Lord sa sower, na ang sower naghahasik ng buto, yung ibang buto ay laglag sa daraanan. So, hindi solid ang faith doon kasi yung puso sa daraanan ay tinuka ng uwak, ng kaaway, nanakaw, kaya nawala. Yung iba nalaglag sa batuhan. Nung una, ito yung hindi solid faith. Batuhan kaya hindi nangugat. Mababaw. Tinanggap si Lord, yes, I believe in the Lord. Pero dahil hindi nakapangugat, dahil nasa batuhan, hindi solid, namatay din yung kanyang faith. Yung iba nalaglag sa damuhan, duwagan. Tumubo naman kasi may lupa, kaya lang dahil napalibutan siya ng mga damo, mga problema sa buhay, chinoke siya, nasakal siya, at nahirapan siya, kaya ayaw na niya sa faith. So, hindi solid ang faith, yung seed, yung faith. So, you see, kailangan solid ang faith natin kay Lord, yan yung nagpi-please sa Panginoon. Na talagang, binigay mo na ba lahat? Lord, susunod na ako. Wala nang talikuran ito. Yung kagaya ng kanta, no turning back. Diba? No turning back. Binigay mo na surrender na kay Lord Yun ang solid faith na tinutukoy po natin. Now, once na meron ka ng solid faith kay Lord, ano ang dapat mong sunod na gawin? Number 2, that faith should be strengthened. Strengthen faith in Christ through living the message of Christ. Po, no? Kailangan po yan ma-develop. Kailangan po magpatuloy ka sa pamumuhay bilang Kristiyano. Look at verse 6 to 7. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. So continue your faith. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught. Look at that. Strengthened. Diyan natin kinuha yung second point natin. Strengthened in the faith as you were taught. So bilang mga Christian po, dapat daw po ay nag-uugat tayo, tumitibay tayo, nabibuild up tayo, tumatatag tayo.
sa ating pananampalataya. Sa paanong paraan? As you were taught, habang kayo'y tinuturuan. Kaya nga sabi ko, more on teaching tonight, less on preaching, kasi kailangan natin ito para tumibay tayo sa faith, di po ba? Through listening and living the message of Christ na sabik kang matuto at ipamuhay mo yung message ni Christ, yung pagiging Christian. Ipamuhay, continue to live in Him. Diyan po ma-develop, diyan titibay ang ating pananampalataya. Diyan tayo lalago. Diyan tayo magiging kagamit-gamit. In other words, diyan tayo mag-mature sa faith po natin kapag nagpatuloy tayo sa Panginoon, sa pag-aaral ng mga mensahe, teachings ni Christ, at ipamumuhay mo yung teaching ng Panginoon. In fact, yung kinote ko po kanina, sa Gospel of Luke chapter 17, nung nag-request, di ba, ang mga disciples ng Lord, increase our faith. Alam niyo po kung anong context doon? Ang context noon, bago sila nag-request, increase our faith, ay patungkol sa pagpapatawad sa kasalanan. Ayan. Okay? Kasi may kasalanan doon, kailangan nilang magpatawad. Siguro yung iba, hirap magpatawad, and it takes faith para magpatawad. Di po ba? Okay, kaya sabi ng Lord, increase our faith. Para ang hirap naman yan, yung lalo na sa Matthew chapter 18, hanggat humihingi ng kapatawaran, patawarin mo lang. At pag wala kang faith kay Lord, hindi mo susundin yung kanyang commandment. Na tama na, naka 3 times na, naka 7 times na yon. So, hindi na, okay na yon. Pero kung meron talaga tayong faith kay Lord, then we will obey His commands. Susunod tayo, tatalima tayo, ipamumuhay natin. We will live the message of Christ. At dito tumitibay, mga kapatid, ang ating pananampalataya. And now, let me teach you. Kung gusto talaga nating tumibay, may strengthen ang faith, kasi na-please si Lord sa strengthened faith, ng matibay na faith, ipamuhay araw-araw kung ano ang teachings ng Panginoong Jesus. Kasi na-exercise mo yung faith mo. Your faith is put into action. Di po ba? Kasi yung teaching, ipinamuhay mo eh. So yan ang dyan titibay talaga ang pananampalataya mo. And then sabi ni Peter in his second letter, verse 5, chapter 1, sabi niya, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, so on and so forth. So ang faith po, wag daw tayo makontento, kailangan madagdagan. Mag-increase, di po ba? Ang faith natin, madagdagan ng goodness. Add to your faith, goodness. And then, knowledge. And then, self-control, perseverance, and godliness. So you see, so kailangan daw pong ipamuhay ito, yung mga teachings ni Lord, ipamuhay, doon ma-strengthened ang faith po natin. So kailangan we continue to live in Christ, living the message of Christ. Diyan po titibay ang ating pananampalataya. Kaya nakakalungkot nga po na may iba sa atin, nananatili lang siya doon sa faith niya sa number 1, sa salvation niya na faith. Naligtas na ako, Lord. Tapos waiting na lang siya sa second coming. Kaya yung pamumuhay niya, hindi niya na sinusunod si Christ. Balik lang siya sa worldly na pamumuhay. Yan. Kaya hindi siya tumatag sa faith niya. Hindi siya nagbunga. But I believe, dahil nagstay siya sa faith pa rin, bago siya mabawian ng hininga at may faith pa rin siya kay Christ, ay niwala naman pa rin ako na maliligtas pa rin yon. Kasi maraming ganitong mga Christians, mga pasaway. na kontento lang pa na, ligtas na ako eh. May faith ako kay Lord. Tapos mamumuhay, balik na siya pamuhay sa sanlibutan. Hindi niya sinusunod si Christ. Kaya hindi nga siya nag-aaral ng teaching ni Christ eh. Hindi nga siya nakikinig. Hindi siya nagbabasa. Hindi siya nag-meditate. So, hindi nag-increase ang faith niya. Kaya ang pamumuhay niya walang nabago. At marami pong ganitong Christian sa church. Hindi nabago. Pero may faith siya kay Lord, yung saving faith. Kaya hindi siya kagamit-gamit kasi hindi siya nagbunga. Hindi naligtas yung family niya kasi walang bunga. Hindi siya nagamit sa gawain kasi walang bunga. Hindi nag-grow sa faith. Walang silbi na Christian. Bangko, kumbaga sa laro. Sa basketball or volleyball, bench. No? Waiting na lang kung mag-champion. Yung mga bench player, walang ambag. Pag champion, saka lang nakikigalak. Champion kami! Parang maraming mga Christians ganito. Okay? I'm teaching, okay?
I'm teaching and rebuking. Maraming ganitong Christians na belong na sila kay Christ, may faith sila, pero walang silbi sa gawain ni Lord. Kasi nga hindi nag-grow sa faith, hindi nakinig ng teachings, hindi nag-aral, hindi nagpatuloy, hindi pinamuhay. Ayan. So pagdating ng ending, pagdating ni Christ, championship na, andyan na yung ating reward, saka sila makikidjoin. Woo! Champion kami. But it's okay. Ligtas pa rin naman yon. But I hope, I pray na hindi kayo maano ba, pwede pala yun, doon na lang ako. Wag mga kapatid, kasi ang Panginoon, mahalin natin siya. Gusto ni Lord ang mga tao maligtas. Gusto niya lumago ang gawain niya. Ngayon, sayang naman na binigyan, kaya nga pinahaba ni Lord ang buhay mo para gamitin ka niya. Di po ba, hindi lang naman para iligtas ka? Kasi kung gusto ni Lord, iligtas ka lang at hindi ka gamitin. Abay, nung araw na ikaw sana iligtas niya, kagaya sana doon sa naipako sa kanan niya, di ba, sa cross, na today you will be with me in paradise. Bang! Patay na agad. Patay na agad yun. So sana ganon, yung iba sa atin. May mga ganon pong tao na yung deal ni Lord, na on their bed, deathbed, bago sila mamatay, sa kanila nakilala si Lord. So, ligtas sila at wala silang silbi sa gawain ni Lord. Kasi nga, namatay na sila agad eh. The fact na ikay buhay pa, kapatid, ibig sabihin, gusto ni Lord gamitin ka. Kasi meron kang kakayanan. May binigay si Lord sa iyo na gift, talents. Pero kung saan-saan mo ginagamit, hindi kay Lord. Di po ba? And so, sayang. Marami sanang maligtas na kaluluwa sa iyo. Ipagsusulit natin kay Lord yan. Kagaya ng sabi niya kay Prophet Ezekiel. Sisingilin ko sa iyong kamay yung mga dugo ng mga tao na mapapahamak. Kasi hindi ka nagsabi sa kanila. Hindi mo shinare yung faith mo sa kanila. So, kaya kailangan may strengthen tayo sa faith. No? Ito dapat ang direction ba natin. Huwag tayo doon sa bench lang. Ha? Huwag tayo doon sa taga-upo lang, hintay lang. Kailangan ay lumago. And paano lumago? Paano may strengthen ang faith? Malinaw, di ba? As you were taught, sabi diyan, strengthen in the faith as you were taught. So, hindi ka mag-grow pag hindi ka estudyante, hindi ka learner, disciple, matetes ang word natin. Kailangan nag-grow ka, nag-list down ka, nagsusulat ka, nag-meditation ka 5 hours, nagpipray ka, araw-araw ka nagbabasa ng Word of God at pinamumuhay mo ang Word of God. Doon na strengthen ang faith natin. From glory to glory. Thirdly and lastly, now na-achieve mo na yon, nag-grow ka na, na-strengthen ka, then ma-reach mo yung highest level ng faith. At ito yung nakakapagbigay ng pleasing kay Lord, no? Nakakapag-honor to kay Lord, napi-please si Lord sa stated faith in Christ through lifting the message of Christ. Ang ibig ko sabihin ng stated faith, yung bang kahit hindi pa nangyari, kiniklaim mo na, sinasabi mo na. Yan ang ibig sabihin yan. Kakaibang faith na yan. Ibang level na yan na faith. At yan talaga ang nagbi-please kay Lord na faith. Look at our verse, sa verse 7. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught. And then, after that, look at this. Overflowing with thankfulness. Overflowing with thankfulness. Grabe ang faith na ito. Na kahit wala pa yung salvation, wala pa yung eternal life, wala pa yung mga blessings kasi pinipersecute pa sila, pero nag-o-overflow na sila sa pasasalamat. Ibig sabihin, kiniklaim na nila na lahat ng promises ni Lord ay na mangyayari, tunay na mangyayari. And so, kaya at present, kahit pinipersecute, mahirap ang buhay Kristyano, sa panahon na ito, nung sinulat ni Paul, ay nag-uumapaw na ang puso nila sa kagalakan kasi they have really this stated faith, strong na yung faith nila, kiniklaim nila na lahat ng promises ni Lord ay magaganap. Kaya ito ang klaseng faith na talagang nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Natutuwa si Lord. And let me give you a few examples before we end. Una, ang Panginoong Hesus mismo na nagturo na kailangan magkaroon tayo ng ganitong faith. Look at Mark chapter 11, verse 22 to 24. Sabi ng Panginoong Hesus, have faith in God. Jesus answered. Now, before I continue, ang background po nito, si Lord, nung siya po ay nasa Jerusalem, one day, nakaramdam ng physical na pagkagutom si Lord, naghanap siya ng bunga sa fig tree. Okay? Pero wala siyang nakitang bunga sa fig tree, yung dinaanan niyang puno. Kinurse ni Lord yung fig tree na yan, representing Israel. Sabi niya, may you never bear fruit again. Salita lang ni Lord yan. Kinabukasan po in the morning, kasama ni Lord ang mga disciples, nagulat lahat ng mga disciples, nakita nila yung fig tree, bigyang nanuyo, namatay.
talagang hindi na magbubunga. So na-amazing ang lahat. Wow! Kasi sabi lang ni Lord kahapon healthy pa itong fig tree na ito Green na green pa ito. Buhay naman ito kahapon, pero ngayon, natuyo bigla, namatay. Kasi yung sinabi ni Lord nangyari. And so, sabi ng Panginoong Jesus na, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ito yung stated faith, mga kapatid, no? Look at that. Sabi ni Lord, pag nag-pray ka daw, and you believe that you have received it, past tense na itong you have received it, kahit wala pa, pero sa mind and heart mo, naniwala ka na ba na natanggap ko na? Yan. And it will be yours. Yan ang stated faith. Di po ba, kunyari, may sakit ka, at present, talagang may sakit ka pa. Pero ang stated faith ganito, kinlay mo na I receive. Pinagaling na ako ni Lord. Ganon. Ganon ang stated faith. Kakaibang faith po ito. Beyond ito sa physical world, sa five senses. Hindi mo nakikita, pero naniniwala ka talaga na ito'y nangyari sa'yo, nang walang pagdududa. So, ang isip mo ba, napaniwala mo na talaga ang isip mo, ang puso mo na, pinagaling na ako, wala na akong high blood, wala na akong cancer, wala na akong stroke, wala na akong diabetes, wala na akong problema, wala na akong utang, wala na akong curse, wala na akong kaaway. Kinlain mo na ba? Yan ang stated faith. At sabi ni Lord, pag ganyan daw ang faith mo without doubt, then it will be done to you. Mangyayari sa'yo. Si Abraham and si kanyang wife, si Sarah, kinlaim po nila At age 75, pinangakuan si Abraham na magkakaanak, si Sarah 65. Ang hirap na noon kasi lampas na sa pagiging fertile ni Sarah. Pinalitan ni Lord yung pangalan, Abraham to Abraham. Sarai to Sarah, ibig sabihin ng Abraham, father of many nations na. Sarai, ibig sabihin ng prinsesa, pero ngayon, mother of nations na. Mother of many nations, ang Sarah. So, tinawag na nila ang pangalan. Dating pangalan, Abram. Wala pang anak yun, pero nung Abraham na, tatay na siya. So, tinawag na siyang Abraham, Sarah. So, para para praise ko po, kahit matanda na sila, wala pang anak, hindi pa nag-pregnant si Sarah, pero ang tawag na agad nila, tatay ng maraming anak o nanay ng maraming anak. Ganun ang tawagan. So yung mga kapitbahay, kung meron man, nagtatakbaliw na yung mag-asawa na yun. Wala mang mga anak yun. Bakit tinawag nga? Yun ang faith na wala pa. Naniwala na silang meron. And I really love Elijah, Prophet Elijah. Grabe yung faith ni Elijah po, in 1 Kings chapter 18. Alam niyo po yung pangyari doon sa Mount Carmel? Grabe yung faith niya, naniwala talaga siya kahit hindi pa nangyari. Sure na siya na didinggin ni Lord ang prayer niya, yung offering lang niya ang i-consume ni Lord with fire. At lahat ng mga Israelita at lahat ng mga propeta ni Baal nandyan, pati si King Ahab, lahat po sila kalaban ni Elijah. Si Elijah lang yung may faith kay God. Lahat ay wala ng faith, tumalikod na Pero sure na sure si Elijah. Kaya nung nag-pray siya, talagang kinonsume ng fire. Grabe yung faith niya. Nangyari yung kanyang faith. Alam niyo po, kung wala siyang faith, abay, hindi niya gagawin yun. Nakakatakot ba? Nakakatakot. Nakaharap mo ang daming kalaban, tapos pati yung king kalaban mo, pati mga Israelita kalaban mo. Abay, paano pag hindi dininig ni Lord yung prayer mo? Paano kung hindi pala totoo ang Diyos? Hindi patay ka agad. Matagal ka pa namang hinahanap ni Jezebel at ni Ahab, gusto ka nang patayin. Patay ka kaagad kasi hindi nangyari yung iyong inaasahan. Pero grabe yung faith niya. Talagang naniwala siya, didinggin ni Lord. Ngayon pa lang, alam ko nang susunugin ni Lord yung aking handog. Yung handog ko nang ang didinggin. Kasi siya ang tunay na Diyos. Grabe yung faith ni Elijah. After that, after niyang maipapatay yung mga prophets na Baal in Kishon Valley, umakyat siya uli sa Carmel. Pero bago siya umakyat sa Carmel, clear pa ang sky, wala pa pong ulan. Walang ulan. More than 3 years na walang ulan. Pero grabe yung faith, stated faith ni Elijah. Wala pang ulan, walang sign ng ulan, pero nagsabi na siya kay Ahab. Look at this. In 1 Kings chapter 18, verse 41. And Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. Natawa po ako nung sinabi ito nila. Grabe yung faith ni Elijah. Wala namang sound.
Wala. Clear din ang sky. Paano ko nalaman mamaya sa susunod na verses? Wala talaga, walang sign na. Walang sa. Ang linaw-linaw, hindi gumagalaw yung hangin. Walang kaulap-ulap. Pero sabi ni Elijah na, mag-relax ka na, King Ahab, kain ka. Pahinga ka. Meron ng ulan. Mamaya-maya lang, malakas na ulan. Grabe yung faith ni Elijah po. Imagine that. 3 years mahigit walang ulan. Ngayon, pwede pang tsumamba ka sa panahon natin dito sa Pilipinas, di ba? Kasi tag-ulan eh. Pwede mo sabihin, huwag kang mag-alala. I have faith, mamaya uulan din. Malaking chance umulan kasi talaga tag-ulan. Di po ba? Amen po, no? Yun, so talagang uulan. Pero sa time ni Elijah po, hindi tag-ulan. More than 3 years, walang kaulan-ulan. And yet, grabe yung faith niya. Stated faith po ito. Kinlaim na niya. Kinlaim niya na sa harapan ni Ahab. Hindi siya natatakot. So, grabe yung faith ni Elijah. Sabi niya, meron akong narinig na ulan. Narinig pa lang niya. Narinig niyo na ba? Pwede bang mangyari yon na nauna yung sound ng ulan bago ang ulan? Hindi po. Kailan mo marinig ang sound ng ulan? Pag pumatak ng ulan, hindi po ba? Saka pa lang. So walang kaulan-ulan, walang kahangin-hangin. Pero sabi niya, pumunta ka na, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. What's my evidence na wala pa talaga? Pero stated faith kinain na niya na meron Look at sumunod nangyari. Verse 42. So, sorry po, nag-overtime pala tayo. No? So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel. Saka pa lang siya umakyat. Hindi siya kumain po Kasi nag-declare na siya sa faith niya na uulan bent down to the ground and put his face between his knees. Saka pa lang siya nag-pray. Grabe, no? Grabe yung faith ni Elijah. Di po ba ang faith, maintindihan mo na kinlaim mo kasi narinig mo na si Lord Tapos ka na mag-pray Sinabi na ni Lord, sige, uulan. And then saka mo sabi ni Lord, uulan. So relax ka lang. Pero dito, wala pa sinabi si Lord. Grabe yung faith niya. Sabi niya, narinig ko na ang sound, uulan. Tapos tumalima si King Ahab. Ayun, naniwala si Ahab. Si Elijah naman ngayon, saka pa umakyat sa bundok. Saka pa siya nag-pray ng gusto. Lord, nasabi kong uulan. Paulanin niyo naman. Saka siya nag-pray ng gusto. And then, ito na ang thrilling. Thrilling po ito. Kasi habang nagpipray siya, nagmamakawag si Lord, please, I have faith na mangyari you, Lord, na uulan na after 3.5 years. Inutusan niya na yung servant niya. Sabi niya, punta ka sa pinakatuktok pa. Tingnan mo yung dagat, baka may sign na doon uulan. So, look at this. Verse 43. Go and look toward the sea, he told his servant. And he went up and look. There is nothing there, sabi ng servant. 6 times. So, ilang oras po, wala talagang sign na mayroong ulan na darating. 6 times, babalik-balik na yung servant niya sa tuktok, tumingin sa dagat. May cloud na ba? Wala mang, clear lahat. Wala pa. 6 times. Until the 7th time, nung pang 7th time pa lang, saka pa lang na-report ang ganito. Look at this. And on the 7th times, Elijah said, go back. The 7th time, verse 44, the servant replied, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So, may nakita lang na, ang liit ng cloud, kasing liit ng kamay ng tao. So, ang liit po. Ngayon, kung makakita ka ng cloud na napakaliit ng kamay ng tao lang, pagpapalagay mo na ba na babaha na? Hindi. Hindi po ba? Hindi. Malalaman mo talagang may malakas na ulan. Pagka dumilim lahat, ang dilim, gaya, Ako, lakas ng ulan. Pero pag tumingin ka, tapos may makita ka, cloud lang, nag-iisang cloud, kasing liit lang ng kamay. Ngayon, pag magmalayo, yun ang liit nun. Tapos, grabe yung faith ni Elijah. Yun palang nakita niya, sabi na agad niya sa servant, Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Oo, grabe yung faith niya. Sumakay ka na, bandalian mo. Baka bahain ka. Sabi niya, grabe yung faith. I really love Elijah. Grabe yung faith ni Elijah. Ito ang stated faith. Hindi pa nakita, hindi pa nangyari, dineklara na niya na mayroon. Bakit? Sa experience niya, na-strengthen na yung faith niya kay Lord Sa experience niya, talagang close siya sa Panginoon, kaya alam niyang gagawin ni Lord yon. Another example ay si David. Bilisan ko lang po, in 1 Samuel chapter 17. Grabe yung faith ni David din po. Kaharap niya si Goliath, higanti ito. Grabe yung faith ni David. Hindi pa nag-umpisa ang laban, nag-state na si David sa faith niya. Dineklara niya na yung faith niya. Look at 1 Samuel 17, verse 46.
Sabi ni David, this day, sabi niya kay Goliath, ha, higante yung kalaban, ang liit lang ni David. Sabi niya, this day, the Lord will deliver you into my hands. Sabi niya, hindi pa nag-umpisa, sabi niya, panalo na ako. Panalo na ako, Goliath. Ito ang faith. Ito ang stated faith, mga kapatid. Hindi pa nag-umpisa, alam mong sure win ka na. Sure win ka na. Sabi niya, today, bibigay ka ng Panginoon sa akin. If I'll continue look at this, I'll strike you down and cut off your head. Oh, grabe, no? Sinabi na niyang mangyayari. Pupugutan kita ng ulo. Actually, ngayon, wala ka ng ulo sa tingin ko. Ganun ang faith niya. And then, sabi pa niya na, and this very day, I will give the carcasses of the Philistines' army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. So, grabe yung faith na ito ni David po. Hindi pa nag-umpisa. Sure na siya na ganito mangyari kay Elijah. And that's the kind of faith na nalulugod si Lord. Amen. Di po ba ganun ang faith natin? Na kahit na alam mong kakaharapin mo pala yung kalaban, alam mong papasok ka pa lang sa exam room, may fight ka na. Ako ang highest! Pamamalita, mga pagsudyante ka, di ba? Pero wag mo na ipamalita, baka sabihin ng mga kaklase mong, yabang naman ito. Kala ko pa naman Christian ito. Sarilihin mo na lang yon. Yan ang faith, di ba? Kasi nag-review ka na, nag-pray ka, narinig mo kay Lord na, iaangat kita, ikaw ang summa cum laude, ikaw ang highest. So sa heart mo, hindi pa nag-upisa ang exam, papasok ka pa lang, yung mga kaklase mo, kinakabahan na, namumutlan na. Papasa kaya ako. Ikaw confident ka na. Woo! Thank you, Lord! I praise you, God! Ikaw lang nakakaalam na ikaw ang highest. Amen. Yun ang stated faith. Amen. Yun ang faith. Kaya nga sabi sa Colossians 2:7, di ba? With thankfulness. Overflowing with thankfulness. Nauna na ang pagpupuri mo. Nauna na ang pagpapasalamat mo. Kahit kakaharapin mo pa lang yung susuungin mong suliranin. Diba? Yan ang stated faith. Yan ang gusto ni Lord. Nalulugod siya dyan sa ganyang klaseng pananampalataya. I have many examples like the centurion in Matthew chapter 8, pero nag-overtime na po ako ng gusto. So hanggang doon na po. Please practice your faith. Increase ang faith natin na napi-please si Lord. Solid faith, meron na tayo niyan. Huwag na tumalikod. Strengthen your faith in Christ. Nang magpatuloy sa pag-aaral, ipamuhay, lalakas ang faith. And then you practice stating your faith. Ipahayag mo na, love, pahayag mo na ikaw ay nanay ng 2 kambal. Oh, di ba? Ganon ang faith. Oh, ganon ang faith. Pinaniniwalaan mo na mangyayari sa'yo. Hindi po ito kabaliwan, mga kapatid. Kaya nga ang Christianity, yung iba, mga baliw yan. Hayaan mo silang mag-isip na baliw. Tayo ay mga anak ng Diyos na may pananampalataya. We have our great God. With Him, nothing is impossible. Di po ba? Nalulugod si Lord sa ganong klaseng faith. Amen. Let us pray. Father God, salamat.